Hi guys, good morning. So ayan, tingnan nyo guys yung ating mga dito, melo. Napakaraming mga bunga guys. Ayan o, tinanggal ko nakaraan yung mga bunga nilang dalawa. Pero ngayon mayroon na naman, napakarami. Ayan, lalo na to, tingnan nyo guys yung mga tinanggal natin dyan. Dyan ko lang din naman guys hinuhulog. Ayan, ginaganyan ko siya o. Ayan, nabubuhay yan sila guys. Kapag lagi silang nababasa-basa kapag tanggal natin yung buto dyan sa lagayan guys. So, marami yung mga nabuhay ko dito ng mga melo. Pero napapabayaan ko sila ngayon sa dilig. Yan, ilang na rin akong hindi nakapunta dito sa garden. Mga 2 days na siguro. Kasi busy tayo guys. Ayan. Hindi ako magkaroon ng time makapunta dito. Ayan, nasa na ba yung mga bibis dyan? Siguro namatay na guys. Namamatay na siguro yung mga nabuhay nating mga melo dyan. Ayan, ito guys, so tingnan nyo. Ayan, naliliit nung iba. Basta alam ko napakarami nito guys. Tingnan nyo, may succulents pa pala ako dito. Oh. Lipropa, nabuhay. Ayan. Tapos dito, meron din dito. Hala, wala na. Namatay na guys. Sa sobrang tuyo. Sobrang tuyo kasi talaga nila dito kasi hindi ko sila madilig. So, mamaya siguro guys mag-spray ako ng water. Ayan. Iikot ko sila kasi baka may uod na naman. Ayan. Tingnan nyo, malalaki na. Kailangan nito ng water para mas lumaki yung mga babies. Tingnan nyo yung barn, natin. Super bomb. Ang pretty. Ito yung mga grafting ko, guys. Ayan. Buo na ulit yung heart ko, pero hindi pa ganun kakapal. Yan, yung niripat ko na variegated purple delight. Ayan, natutuyuan na ito. Grabe guys. So, ayan yung mga succulents natin dito. Marami pa akong gagawin dito sa garden pero hindi ko pa nagagawa guys kasi hindi tayo magkaroon ng time at sobrang init talaga ngayon. Hindi ko kayang dito sa garden. Tingnan nyo guys, so kinalbo ko na to last day kasi kita ko ang dami niyang babies sa paikot. Ayan, papansin nyo guys, ayan o mga babies. Yung mga nanditong okay pa na leaves, naisip kong tanggalin. Kasi, ipopropagate ko guys. Kasi ito, wala pa ako nitong napopropagate 2 leaves. So, popropagate ko siya. At tingnan nyo, nagkaroon ng mga pops. Ayun, yun. So, sana tuloy-tuloy guys yung kanyang paglaki. Yan, dito mayroon ding, pops. Kaya siguro yung mother niya, nag-inarte kasi napakaraming babies. Tingnan nyo yung oh. Ayan. Kulang na sila sa water. Hindi ko sila guys nadidilig kasi. Ayan. Ito din kailangan na ng tubig. Sobrang tuyo nila talaga. Ayan. Ayan. Yung mga purple delights natin. Tingnan nyo kalat to. Okay naman sila guys. Ito naman hindi naman tumuarte. Kahit na hindi natin siya madilig. Sobrang tuyo din nila guys Ayan, sobrang tuyo. Ayan. Pero maganda pa rin yung ating mga purple delights and peach snow. Ang dami-dami nila talaga. Ayan. Alam nyo guys, yan naparami ko tong mga purple delights ko. Kung favorite nyo talaga yung mga purple delights, yan yung mga ganito, super bomb, and peach snow, Murasaki, mga purples na yan. Tips lang para mas mapabilis nyo silang maparami. So, kung gusto nyo mas mapabilis nyo maparami yung mga purple delights nyo, especially itong mga purple delights, ginawa ko nun guys, ay bumili ako ng siguro mga 3 na mother plants yon. And then, nung na-stable na sila guys, nag-cuttings ako and then, after nun, nagkaroon sila ng mga new growth na babies. Tapos yung mga tinanim ko na mga cuttings, nabuhay din sila. Tapos,
lip propa din ako sa kanila guys. Napakarami kong lip propa. Kagaya niyan, tingnan nyo. Mga hinuhulog-hulog ko lang yung leaves na yan guys. And then, ayan. Dumami na sila. Napakadali lang i-lip propa ng mga Purple Delights. Ito, medyo okay naman to i-propa si Peach Snow or si Murasaki. Pero guys, nagaano siya, yung iba walang tumutubo na bibis, parang nagkakaroon lang siya ng bilog dun sa pinakapuno ng leaves, tapos ugat, tas wala na. Pero, kapag nabuhay nyo naman yan siya guys sa leaves, ayan, ganito siya. Hindi na natin mabunot. Ayan o, nakadikit kasi. Ayan. Yan. Dire-diretso naman guys. Basta wag nyo lang silang gagalawin. So, ito naman, kaya naparami ko sila guys. Yan, bumili talaga ako ng mga ganyan. Tapos, tinatapkat ko rin sila guys. Ayan, kung mapapansin nyo, mga pugot. Kasi nga, tinatapkat ko sila. Tapos, tinatabingi ko yung leaves. Ayan, tinatabingi ko yan yung leaves niya para magkaroon ng pops. Ganyan guys, ha? Ayan o. Ayan. So, ganyan yung ginagawa ko para mas maparami ko yung branch ng ating Peach Snow and Murasaki. Kasi, gusto ko yung one root, pero napakarami niyang branches. Kasi maganda siya guys, tingnan kapag ganun. Parang lash, pero one root lang. One stem, one root. So, yun yung gusto ko. Kaya naman, naisip ko na magpropagate na tabingi yung ganyan para kapag nabuhay yan siya guys, yan, kapag nabuhay siya, nakadikit siya sa mother niya, hindi siya natatanggal. Pero, wag yung, wag yung gagalawin kasi kapag ginalaw-galaw nyo yan guys, natatanggal siya kasi nga tinabingi natin yan siya. So, hayaan nyo lang. Ito malaki na oh. Ayan oh, tinabingi lang din yan guys. Malaki na siya. So, ganyan guys yung sekreto ko kung paano ko sila naparami. Tapos yung flower stalk nila, kinat ko, tas yan nagbibi, tas mga tinabingi-tabingi ko guys. Yan o. Ayan, kaso yung iba hindi nagtutuloy, ganyan lang. Pero okay lang, at least meron o, diba ito o. Diba malaki siya? Ayan. Yan, yung mga ganito niya guys o. Tinatabingian ko yan ng leaves. Yung tinabingi ko dito, nagalaw ko natanggal Pero okay lang yan. Ayan, meron na silang mga flowers to ulit. Pwede na ulit tabingian. Ginaganyan lang yan guys. Tatabingin nyo lang ng konti. Ayan. Kapag narinig yung tumunog na gumanon, ayan, hayaan nyo na yan guys. Ayan, nakatabingi na siya. So, hayaan nyo na magkakaroon yan ng bibis. Pero hindi lahat talaga nagkakaroon ng bibis. Hindi lahat 100% successful. Meron din talagang hindi nabubuo. Kagaya ng iba, ganito lang, diba? Ayan o, ganyan lang siya. Ganyan lang yung binigay niya. Nagdahon siya ng maliit pero hindi naman tumuloy. Yung iba naman, nagkakaroon lang ng bukol din yung pinakapuno ng leaves pero wala, hindi din tumuloy guys. Hayaan nyo lang. Kasi in time, minsan, nagkakaroon pa rin siya ng bibis. Matagal nga lang talaga. Yung bukol-bukol na yan guys, nagkakaroon siya ng bibis minsan. Pero minsan talaga wala. So, siguro wala talaga siyang mai-provide na baby. Ayan. Yung mga Purple Delights naman, ganun din, naparami ko sila through leaf propagations and cuttings. Pinagsasabay-sabay ko yan sila, guys. Yan. Sabay-sabay. Leaf propa and then nagka-cuttings tayo. Kapag matangkad na yan, guys, gagaya nito, yan, ganyan, kinakat ko na yan siya. So, ito, hindi na ako magkakat kasi kapag kinatan ko pa to guys, pangit na naman silang tingnan. So, ang dami-dami na nila and marami din akong leaf propagation. So, hahayaan ko na muna silang mag-grow. Ayan, gusto ko kasi sila guys mag-trail. Ayan, ano na sila, dehydrated na Kailangan na ng dilig kasi kulubot na yung leaves. Yan. Ganyan nyo guys malalaman kung kailangan ng water ng succulents nyo. Yung leaves nila ay wrinkled. Ayan. Nayuyupi. Pero kapag hindi yan guys nayuyupi, ibig sabihin busog yan sila. Malutong yan sila kapag pinlock nyo. Ayan. So, ganun din sa ating mga variegated Purple Delights. Bumili din ako sa kanila guys. Siguro ilang piraso yun. Bili ko sa kanila. 1, 2, 3, mga 3, 4. Mga 4 ata yun guys. Tapos, ginawa ko, tinapkat ko. Ayan. After ko matapkat, binigyan niya tayo ng mga babies. Ayan, tingnan nyo to guys. Oh. Ayan.
Meron na siyang bibis at parang variegated yung binigay niya sa atin. Pero yung tinapkat natin dito guys ay lip propagation ko from variegated Purple Delight pero hindi siya nag-var. Ayan, wala siyang variegated. Pero nung tinapkat natin, tingnan nyo guys, may parang var ito. Yan, var ata yan. Tapos ito yung pinaka-mother ko ng Purple Delight na variegated. Ayan, hindi siya nag-var pero dito meron siyang variegated guys. So hindi lahat ng variegated Purple Delight kapag tinapkat nyo guys ay variegated din yung ibibigay sa inyo. So may lumalabas talaga na hindi variegated. And minsan kahit na variegated nyo yan guys nabili ay hindi siya nag-var. Minsan guys kapag lumaki na. So kagaya nito, kunyari ito, nabili nyo ng ganito kaganda yung var. Tapos kapag lumaki yan guys, habang lumalaki siya, nagbabago din. Kahit na same yung sunlight na natatanggap nila simula ng mabili nyo sila hanggang sa mapalaki nyo, nagbabago din talaga guys yung itsura nila. Meron naman na hindi. Meron namang nagbabago. I mean, nagbabago is yung rosette niya guys ay nawawala yung variegated. Parang nagiging normal lang siya. Pero kapag nag-top cut kayo, may possible na lumabas ulit yung variegation sa mga new babies na ibibigay niya. Ganon. Ganon yung ginagawa ko guys. So, from this, yung mga nabili natin ng mga succulents na mga variegated na to, ayan, nagkaroon tayo ng mga top cut. Ito na sila. Tas mga lip propagation. So, unti-unti guys, napaparami ko sila. Hindi lahat guys ng mga nililipro pa natin din, galing sa variegated Purple Delight ay mga variegated din yung binibigay. So, minsan, kahit na naglilipro pa tayo ng mga ganito, minsan hindi siya var lumalabas. Or lumabas man siya ng var, pero kapag lumalaki din siya, ay nawawala din yung variegated niya. So, yun guys, yung tips na maibibigay ko sa inyo. Kasi minsan, syempre, pag beginner kasi tayo, akala natin kapag variegated yung nabili natin is ganito na lang siya, ganyan na lang siya hanggang sa lumaki. Hindi po. Nagbabago din po siya. Ayan. Kagaya nito, napakalaki nito, variegated to guys. Sobrang ganda nito na nabili natin. Parang ganito ang var niya. Tapos, lumaki siya ng lumaki. Nung lumaki siya guys, tingnan nyo, nawala yung var. So, ngayon, medyo may kunting var na naman siya. Ayan o. Nawala yung var niyan guys. So, tingnan nyo o. Wala, diba? Pero, maganda yung variegation yan dati. Yung nakalagay ko guys sa tall pot, nabili ko talaga yun ng siguro mga 3 heads yun na magaganda yung var niya. Ito yung pinakamalaki sa taas. Tapos maganda yung var niyan. Tapos, ayan, biglang nagbago. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. So, habang tayo ay nag-aalaga guys ng succulents, habang tumatagal, doon natin nalalaman kung ano yung mga dapat nating malaman sa kanila sa pag-aalaga. Ayan, kung paano sila lumaki, doon natin malalaman lahat kasi kapag nagsisimula pa lang tayo, syempre empty pa tayo, hindi pa natin alam kung paano sila alagaan, paano sila i-propagate, wala pa tayong knowledge kung paano sila i-propagate, kung paano sila kapag lumaki. So, itong video na to ay sinishare ko lang sa inyo yung experience ko kung paano ko sila guys na i-propagate and paano ko sila napapalaki, paano sila kapag lumaki. So, ganito sila guys kapag lumaki. Hindi naman lahat ng mga variegated na nabibili kasi talaga natin ay variegated hanggang sa lumaki sila. Meron naman ganon, lumalaki ng variegated pa rin, hindi nagbabago. Pero kadalasan din guys ay nagbabago talaga. Nawawala yung var sa kanilang mga leaves. Ayan. So, itong ating mga ganito naman, ayan, kailangan na talaga nila guys ng water. Tutuyuan na. So, itong mga ganito naman guys ay ang tips lang din kung paano sila mapalaki is transfer nyo sila sa big pots. Kasi itong gamit natin dito ay big pots. Kaya napalaki ko sila ng ganyan. So, ayan. Dito naman guys, tingnan nyo, nagkakaroon na ng color yung ating, ayan, si Pretty in Pink. Ayan, kasi marami siyang dry leaves. Dami niyang dry leaves. Ayan o. Diba guys? Pati ito. Yan. Yung kinata natin. Mayroon ng mga babies. Lumalaki na. Tapos yung glowy ko. Lumalaki na guys. Ayan o. Yan. Mga top cut natin ng glowy. Yan. Maganda sana kapag one root. Pero syempre kapag nag top cut talaga tayo,
Hindi sila one root. Multiple stem na sila. Ayan. So later guys, mag-spray ako ng water sa kanila kasi kailangan talaga nila ng water. Kulubot na yung leaves ng ating mga succulents. Yan. So yun lang guys yung tips na maibibigay ko sa inyo sa pagpaparami at pagpropagate ng mga Purple Delights. Yan. Para sa mga beginners natin na nanonood dyan at wala pang masyadong idea sa papalaki at pagpropagate ng ating mga Purple Delights and yan, Peach Now and Murasaki. And si ano pala guys, si Super Bomb. Hindi si Super Bomb sa akin madaling i-top cut. Kasi kapag i-top cut natin siya, nabubuhay ko yung top niya. Nagkakaroon siya ng babies dito. Pero napakabagal niya guys lumaki. So parang slow grower ito sa akin. Kaya naman ito, hindi ko talaga to hinatop cut guys. So nagli-leaf propagation ako sa kanya. Pero hindi lahat guys mabilis magkaroon ng pops at hindi din lahat magiging successful. Kagaya ni ano guys, si Peach Now and Murasaki. Nagkakaroon din ng bukol yung iba pero hindi siya nagkakaroon ng babies. Pero sa top cut nito guys, nabubuhay talaga siya. Nagkakaroon ng pops pero nakadepende din siguro sa atin. Hindi ko lang masabi kasi sa akin, sa experience ko nito ay slow grower siya sa akin. Kapag tinapkat mo siya guys, yan, tapkat nyo siya, nagkakaroon siya ng babies, ang bagal niyang lumaki. Hindi kagaya ni Purple Delights na kapag tinapkat natin, nabubuhay natin yung top, tapos yung babies niya napakabilis lumaki. So siya medyo mabagal talaga. So yun yung tips na maibibigay ko sa inyo. And eto, hindi na ako dito guys nagpa-flock ng leaves dito kasi yun nga, yung pag pinlock ko yung leaves niya, nagkakaroon siya ng bukol pero medyo mahina ito magkaroon ng babies kapag finlock niya yung leaves. Yun yung na-experience ko din sa kanya guys. And yun lang guys, hinahayaan ko lang siyang mag-grow ng ganito. Ayan, kapag ganito, napakabilis siyang lumaki. Yan, lumalaki siya sa akin. Pero kapag tinapkat nyo siya, napakatagal antayin bago lumaki yung mga babies. So itong mga nandito na iba guys, ay mga tinapkat ko before. Tapos, ayun, ang tagal lumaki ng mga babies nila. Sana ba yung mga tinapkat ko dito? Ay, hindi ata nandito guys. Doon ata sa kabilang pot. Ayan, parang nandito. Ay, ito pala yun guys, yung mga pinagpugut-pugutan ko. Ayan, yan, mga pinugutan ko. Diba, ang liliit nila. Kasi nga, yan yung mga bagong babies na binigay nila sa akin. Yan yung mother nila na pinugutan ko. So, ito naman, ay wala naman tayong magiging problem dito guys sa Super Bomb. Napakabait niya and hindi na natin kailangan sa kanya mag-propagate kasi napakarami niya namang magbigay ng babies sa puno. Ang bilis niya guys magbigay ng babies sa puno. Sa stem, nagbibigay siya ng mga babies. Kaya tingnan nyo guys, oh, napakakapal na yung ano natin dyan, Super Bomb sa ilalim kasi napakaraming babies na binibigay niya. Ayan, so yun lang guys, that's all for today's video. Sana ay nakatulong yung aking tips sa mga beginners na nanonood sa atin kung paano paramihin at i-propagate, alagaan si Purple Delight at yung iba nating mga purples dito. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Bye!